Ito ang Lihim na Liham Podcast. Mga koleksyon ng salaysay at mga itinagong liham hango sa iba't ibang alamat, panitikan at mga kwentong kababalaghan. Hindi lahat ng kwento ay kailangang marinig, pero lahat ng kwento ay papakinggan. Ako si Bernadette, At ako naman si Ash, ang inyong mga tagapagsalaysay. For our pilot episode, ang ating topic ay Bathala. Saan ba nanggaling ang salitang Bathala, Ashley? Well, some believe na nanggaling ito sa salitang Batara, which means God in Indonesian language. Pwede rin siyang nanggaling sa Sanskrit word na Batara Guru, sabi dito. Batara, BH, meaning the highest of gods. Naging Bathala na lang siya over the years. Ganyan naman yung mga salita, 'di ba? Parang nagbabago na lang ang spelling at pronunciation over the years. Parang yung Jesus, it was originally Yeshua, I think. So nag-research naman tayo ng unti tungkol kay Bathala. Ayan, para nag-research po kami. So ikaw, Bernadette, ano sabi sa research mo? Sa totoo lang, ang dami na nun. Konti ba yun? Nasabi mo na lahat, sa totoo lang. Sa mga nabasa ko naman, kinikilala ang Bathala na Diyos na lumikha ng universe. Siya raw ang pinaka-powerful. Oo, so ayun, supreme deity siya ng mga Tagalog. Siya yung lumikha ng lahat ng nakikita natin sa paligid. Sabi dito, he announces his authority over mankind through calamities like lindol, bagyo, o baha. So kapag may ganun, may mga lindol-lindol, siya daw may gawa noon. People then offer gifts to Bathala. In turn, he rewards them with whatever they wish for. So nire-regard siya as very compassionate, pero sabi dito, very unforgiving daw siya sa mga nagkakasala sa kanya. Yan. Oo, kaya takot ang mga tao gumawa ng mali. Yan, at saka disrespect siya. Dahil, ang sabi-sabi dati, tinatamaan daw ng kidlat ang sino mang susuway sa utos niya. So, ayun, nakakatakot nga pala talaga kung masama kang tao. Nakakatakot nga talaga. So, alam nyo na pag tinamaan ng kidlat yung kakilala nyo, you disrespected Bathala. Pero joke lang, charot lang. Ako kasi, I have this belief na yung mga actions natin always comes back to us, ganun. It can be a different time, ano masabi ko? Form. Form. Ano ba kasi, yan? Sorry. Form and manner. It's like yung karma, pero bago pa tayo malayo sa topic, may trivia ka ata dyan. Oh, meron. Ayan, sinulat ko pa, para sabi dito, yung bahala na phrase. Alam mo yung bahala na? Yung Hindi. bahala na phrase. Oh, alam ko siya. Nasasabi ko siya. Sabi nila kasi, ang ibig sabihin daw nun ay bathala na. Oo. So, sa kakarelay ng tao kay Bathala, ayan, naging bahala na. So, every time na sinasabi mo yung bahala na phrase, ang ibig sabihin lang nun ay parang yung nakasalalay na kay Bathala or something like that. Parang ganun. Cool ha? Doon pala siya nanggaling. Ngayon ko lang yan talaga nalaman. Nice. The more you know, diba? Yeah. Alam mo itong mga na-research mo, lalo na yung calamities at kidlat, malapit dun sa isang kwentong natanggap natin. Last na natin yun basahin. So ngayon, pakinggan natin tong unang liham na nasa iyo. Okay, mula kay wala ata siyang nilagay na pangalan, pero sige, baka gusto niya maging anonymous letter sender. Okay, ito ang unang liham. Dear tagapagsalaysay, magandang gabi po. Sana po ay mapili po ninyo itong liham na ito. Pasensya na kung medyo informal ang Tagalog ko. Hindi po kasi ako sanay na magkwento ng diretsong Tagalog, kaya pagpasensyahan nyo na kung may mga nakahalong Ingles na salita. Gusto ko lang po sanang ikwento sa inyo at sa mga tagapakinig ang isang bagay na na-experience ko noong ako ay bata pa. Susubukan ko pong alalahanin ang mga napag-usapan namin. Sa tingin ko ay tanda ko pa naman ng ilang mga detalye. Nakatira po ako sa isang probinsya sa norte, pero purong Tagalog po ang aking mga magulang. Lumipat lang po kami sa probinsya noong grade 5 pa lang ako. Hindi po nila sinabi ang dahilan sa akin, pero alam ko po. Malubha po kasi ang lagay ng nanay ko noon. Siguro lumipat kami sa probinsya para makapahinga siya ng maayos. Nung bata po ako, hindi ko po alam ang sakit ni mama. Saka ko na lang po nalaman nung high school na ako at na nagka-cancer nga raw po siya sa matres.
Unang linggo po namin noon sa bagong bahay ay halos gabi-gabi po akong hindi makatulog. Yung pakiramdam po na parang may nakatingin sa'yo, yun po yung nararamdaman ko gabi-gabi. May isang parte lang po ng kwarto ko ang iniiwasan ko. May malaking kahoy na upuan po kasi sa kanang sulok ng kwarto sa paanan ng higaan ko. Hindi po siya masyadong nakikita pag gabi dahil nasa gilid lang po siya ng bintana. Kaya yung maaaninag mo lang ay yung outline ng mga kagamitan doon. Isang gabi po ay naisipan kong silipin na yung parte ng kwarto na yon dahil parang may tumutulak sa akin na lumingon doon. Paglingon ko ay merong anino ng isang malaking tao. Nakaupo siya sa malaking upuan na kahoy tapos bigla siyang tumayo. Nagulat ako at nagtakip ng kumot. Dahan-dahan kong tinanggal ang kumot at pagtingin ko ay wala na yung imahe. Kinaumagahan ay kwento ko ito sa papa ko pero hindi siya naniniwala sa akin. Tigilan ko raw kasi yung panonood ng mga nakakatakot bago matulog. Wag ko na raw ikwento kay mama dahil baka mag-alala siya at dumagdag pa sa iisipin. Nang sumunod na gabi ay tila ayaw nang maibaling ang tingin ko mula sa sulok na iyon. Ayaw ko nang lumingon papalayo dahil baka pag hindi ko tinitignan ay biglang sumulpot na naman yung malaking tao. Nakatitig lang ako doon hanggang sa makatulog. Nagising po ako bandang 1:00 ng madaling araw. Nakatagilid po ako ng pwesto pagkagising at naalala ko po yung imahe sa paanan ng kama ko. Dahan-dahan ko pong nilingon at ayun na nga po. Nakita ko siya na nakaupo sa kahoy na upuan. Wala siyang pisikal na anyo. Outline lang po ng katawan niya ang naaninag ko. Ang nakita ko lang ay isang malaking tao. Siguro mga 10 feet ang taas niya at malaki ang pangangatawan. Kung may ahalin tulad po siya ay parang mas malaki pa sa katawan ng mga wrestler na napapanood ko sa TV. Tumayo po siya sa kinauupuan at nagtalukbong po uli ako ng kumot sa takot. Wala na po sana ako planong tanggalin pa ang kumot pero bigla po kasi siyang nagsalita. Yung boses po niya ang pinakakakaibang boses na narinig ko. Sobrang baba po ng boses niya at parang sobrang makapangyarihan niyang magsalita. Hindi ko maipaliwanag pero parang pag siyang nagsalita ay talagang makikinig ka at gagawin mo ang inuutos niya. Lahat ng balahibo ko sa katawan ay tumayo nang marinig ko siyang magsalita. Huwag kang matakot. Sabi niya. Hindi ko alam kung anong nagudyok sa akin pero pagkatapos niyang sabihin yun ay nawala ang takot ko. Binaba ko ang kumot at umupo ako ng tuwid. Konti lang ang distansya sa pagitan namin ng imahe na ito ngunit hindi ko pa rin makita kung ano ang pisikal na anyo niya. Bibigyan kita ng isang kahilingan. Bagay na lubos mong inaasam-asam. Banggitin mo at ibibigay ko sa iyo. Dagdag niya. Isa lang naman po ang gusto kong hilingin sa kanya. Yun po ay yung gumaling si mama at makasama pa namin siya ng matagal. Pagkatapos ko pong humiling ay nagsalita po ulit siya. Ako si Bathala. Ako ang tagapaglikha ng sanlibutan. Ito lang po yung tumatak sa akin sa sinabi niya. Pero marami pa po siyang sinabing pangalan. Hindi lang po Bathala. Pero yun po kasi yung pamilyar sa pantinig ko. Kaya yun lang po ang natatandaan ko. Pagkatapos po nun ay tinanong niya ako kung ano-anong bagay patungkol sa akin. Ang natatandaan ko na lang po ay sinagot ko po lahat ng tanong niya. Sinubukan ko pa pong magsinungaling noon pero hindi ko po kaya. Hindi po lumalabas sa bibig ko yung mga gusto kong sabihin. Hanggang tinanong niya po ang huli niyang tanong sa akin. Maligaya ka ba? Gusto ko pong sabihin noon na oo, maligaya ako. Pero hindi po yun lumabas sa aking bibig. Hindi ako masaya. Yan ang sinabi ko. Parang sobrang tagal naming nag-usap pero madilim pa rin sa labas. Inaabangan kong mag-umaga pero tila ayaw sumikat ng araw. Hanggang sa nagulat na lang ako. Nagising ako sa tawag ni mama. Kakain na, sigaw niya. Tila masigla ang pangangatawan ng nanay ko ngayon. May mga pagkakataon naman talaga na nagigising siyang masigla pero parang iba po yung umagang ito. Sinawalang bahala ako na lang. Nagtaka ako kung bakit biglang umaga na kanina lang kami magkausap ni Bathala. Inisip ko na lang ay marahil panaginip lang yun at tuluyan ko nang inalis yan sa aking isipan.
Hindi na rin siya nagpakita ulit sa akin at naging maayos ang gabi-gabing pagtulog ko sa bahay na iyon. Patuloy na rin bumuti ng bumuti ang lagay ni Mama. Kahit nandyan pa rin yung cancer, nakakakilos na siya ngayon ng maayos. Sa totoo po niyan tagapagsalaysay, ngayon ko lang po ulit ito naalala. Mula pa man po kasi noon, akala ko ay palaginip lang lahat. Doon po ako nagkamali. Nung nakaraang linggo po kasi, nakuha ko po yung hinihiling ko. Last check-up po ni Mama noon sa doktor at sinabi nga nila na cancer-free na raw siya. Hindi po kami makapaniwala ni Papa. Dati raw ay may taning na ang nanay ko kaya kami umuwi sa probinsya. Di ko po agad inisip na konektado ito sa kahilingan ko. Marahil ay dahil na rin sa akala kong panaginip lang yung lahat. Kaya po ako nagpasa ng liham sa inyo ay nagbabaka sakali po kung may makakatulong sa akin. Kagabi po kasi ay nagpakita ulit siya sa akin. Yung malaking imahe ng tao. Nakatayo sa paanan ng higaan ko. Sobrang pamilyar ng boses niya para sa akin. Maligaya ka na ba? Ang tanong niya. Tumango lang ako at sinabi niya, Mabuti naman kung ganun. Lagi mong tatandaan, lahat ng biyaya ay may kapalit. Sisingilin kita pagdating ng panahon. Sisingilin kita katumbas ng biyayang ibinigay ko sa iyo. nang magising po ako ay umaga na. Basang-basa ako ng pawis ngunit hindi naman mainit sa aking silid. Tumatak sa akin ang sinabi niya. Sisingilin niya raw ako. Bigla akong napaisip. Nag-research po ako ng kaunti tungkol kay Bathala. Ayon sa kulturang Tagalog, siya nga raw ang lumikha ng lahat. Pero lahat ng nababasa ko ay pinapakita siya bilang mabuti at mapagpatawad na Diyos. Lahat ng nababasa ko ay hinahalin tulad siya sa liwanag at hindi sa dilim. Pero bakit yung nakausap ko? Wala akong makita kundi kadiliman. Bakit nung siya nagsasalita ay binabalot ako ng takot? Napapaisip po tuloy ako kung si Bathala ba talaga yung nakausap ko. Sana po ay matulungan ninyo ako para mabigyang klaro yung mga nangyayari sa akin. Ayaw ko po sanang umupo at magantay na lang na singilin niya. Lalo na po ngayon na 8 buwan na po akong buntis. Maraming salamat po. La, nakakakilabot naman ang liham na yan. Seryoso ba? Totoo ba tong sulat o fiction lang? Ayon sa kwento, buntis ang ating letter sender. Baka naman may perinatal depression ka na, sis. Na-try mo na magpa-psych test. Charot lang. O, joke lang. Ala, unang episode na mabash tayo. Loko. Hindi, pagpasensyahan nyo na po kami kasi layman po kami pagdating sa mga spiritual beings. Actually, mahilig lang po talaga kami sa sa horror at sa scary stuff, pero baguhan kami pagdating sa mga ganyan. So, ang mapapayo ko siguro ay magtanong ka sa expert, ate. Delikado 'yan. Oo, kasi malay mo 'di ba kung ano pa yung sabihin ko sa iyo makasama pa. Tama. Yan. Pasensya na kung wala kaming wala kaming ma-offer na solution sa problema mo. Sobrang problematic nga 'yun, no. What if nung yung kabayaran pala sa kahilingan niya yung anak niya, 'di ba? Oh my gosh, grabe naman 'yon. If that's the case, hindi nga siguro si Bathala nakausap mo, ate. Oo. Baka kung anong demonyo na 'yan. Pero ako if pure naman yung intentions mo nung humiling ka, if good person ka naman, like you treat other people and nature with respect, feeling ko naman walang masamang mangyayari sa'yo. Kalmahan mo lang, ate, kasi napaka-delicate ng situation mo ngayon. Saka ako naniniwala ko sa mindset. Your mindset is a magnet, sabi nga nila. It can attract things. Yung mga thoughts and beliefs will withdraw you to that event or circumstance, That's my take on this letter. Yan lang ma-advise ko kay letter sender. Oo. Pasensya na, ate, Sana sana maging okay ka. True. Sana yung kapalit na yan, kung meron man, ay hindi naman ganun kalala. Siguro ang pwede na lang natin gawin dyan ay magdasal. Yun, magdasal na lang tayo sa totoong may likha, 'di ba? Yeah. Yun, ayun lang po, ate, at good luck po sa inyo. Yun, siguro mag-proceed na tayo sa pangalawang liham, Bernadette. Yes, eto ang pangalawa at huling liham na babasahin natin. Hindi na sabi kung totoo o gawa-gawa lang ang kwentong pinadala. Itago na lang raw natin sa pangalan na Barbara.
Madalas magkwento si Lola Elena sa amin nung kami bata. Si Lola Elena ay tulad ng ibang tipikal na Filipina na ipinanganak noong 1880s, religyosa. Dahil matanda na ay madalas paulit-ulit na lang ang kwento. Ang madalas niyang kwento ay si Carlos. Matagal na siyang yumao ngunit ang kanyang iniwan na kwento ay di ko malilimutan. Tahimik at matalinong bata si Carlos. Habang lumalaki ay naalis rin ni Carlos ang pagiging tahimik at naging leader sa paaralan. Bata pa lang ay sakristan na si Carlos. Impluwensya ng kanyang mga magulang na aktibong miyembro ng simbahan. Di kalaunan ay tumigil siyang pumasok sa simbahan at di na muling bumalik. Ayon kay Carlos ay maraming katiwalian na nangyayari sa loob ng simbahan, kaya di ito nararapat na puntahan. Naging aktibo siya sa komunidad, tumutulong sa mahihirap, tagapangalaga ng kapaligiran, nakikipaglaban sa mga magnanakaw ng bayan. Marami siyang naging tagahanga. Nagkaroon ng sunog sa opisinang pinagtatrabahuan ni Carlos. Siya lang ang nakaligtas. Nang siya ay umuwi sa kanilang probinsya ay lumindol. Sa tabi ng bundok ang kanilang bahay. Namatay ang kanyang mga magulang at siya lang ang nakaligtas. Nang siya ay namasyal sa isang ilog kasama ng mga kaibigan, ay umulan ng malakas at nagkaroon ng baha. Siya lang uli ang nakaligtas. Ayon kay Carlos ay iniligtas siya ni Bathala sa mga pangyayaring ito. Nawala ng matagal si Carlos. Di nila alam kung saan nagpunta. Pagkalipas ng ilang taon ay muli itong nagpakita. Ayon sa kanya ay tumira ito sa bundok. Doon ay nagpakita raw muli sa kanyang Bathala. Kaya raw ito nakakaligtas sa lahat ng sakuna dahil siya ang perpektong inilikha ng Bathala. Siya ang magliligtas sa mundong nababalot ng kasamaan. Ipinadala siya ng may likha. Nagkaroon ng mga tagasunod si Carlos. Ang tawag nila sa kanya ay anak ng Bathala. Ayon nga sa balibalita ay kaya nitong magpagaling ng mga may sakit. Lahat ng humahadlang at gustong manakit sa kanya ay biglang nawawala at minsan natatagpo ang walang buhay. Ganon kalakas ang kapangyarihan ni Carlos. Ang naturang anak ng Bathala, ang perpektong inilikha. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga tagasunod ni Carlos. Libo-libong mga tao ang nagtipon-tipon upang makita siya. Bata, matanda, may kapansanan at makasalanan. Nang araw na iyon ay nagkaroon ng napakalakas na lindol. Ayon kay Carlos ay ito ang pagpaparamdam ng Bathala na nanonood siya ng mga oras na iyon. Lahat ng dumalo ay ipinagpapala ng Bathala ayon sa kanya. Huwag silang matakot dahil siya ang bahala sa kanila. Habang nagsasalita si Carlos ay bumuhos ang malakas na ulan. May kasamang kulog at kidlat. Tuloy pa rin siya sa pagsasalita habang ang mga tagasunod nito ay nababasa ng ulan habang siya ay nasa may bubong na entablado. Umiyak si Carlos. Ramdam na ramdam raw niya ang presensya ng Bathala. Lumuhod ang lahat at umiiyak. Huwag kayong mabahala, sigaw ni Carlos. Ako ang bahala sa inyo, dagdag pa nito. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan at tumataas ng tubig. Manalig lang kayo sa akin at kayo'y maliligtas, sigaw muli ni Carlos. Lumiwanag ang madilim na paligid. Isang napakalakas na kidlat ang tumama kay Carlos. Pinawian siya ng buhay. Nanatili ang mga tagasunod niya roon. Kinuha na ng Bathala ang kanyang anak. Ligtas na tayong lahat, sigawan ng mga tao. Nanatili sila roon upang sambahin ang katawan ni Carlos habang pumapatak pa rin ang malakas na ulan. Lahat sila ay nalunod sa araw na iyon.
Alam mo, Bernadette, parang gusto ko ring maging Carlos. Yung sinasamba ng lahat, ano? Mm-mm. Parang itong kwento na to ay hango sa Biblia. Yeah. Yung parang, yung propeta, parang naging propeta si Carlos. Mhm. Pero ayun nga, in the end, na-cancel rin siya. Kasi nga, fake prophet pala. True. Feeling ko nga delusional lang dito si Carlos. Mm. Pero charot lang. Pero marami talagang ganito ngayon. Ang daming naglalabasan na prophet raw ni God, claiming na kaya nilang iligtas ang mundo o kaya patigilin ang lindola. OMG. Oh, parang kilala ko yung sinasabi mo. Sikat ba yan? Sikat. Sikat yan. Kahit sa ibang bansa. Char. Uy, hulo. Oo. Mm. Hmm. Minsan kasi parang nagiging blind na rin tayo sa faith natin, which I think is very dangerous. Yes. Saka sa kwento, bumabagyo na tsaka bumaba, common sense na nasanang umalis at iligtas ang sarili. Pero, this stayed kasi nga naniniwala sila na bahala na si Carlos. Mhm. Minsan kailangan nating tulungan yung sarili natin Huwag nating idepende lahat sa higher being or other Mhm. people. Yes. Wag na yung bahala na mindset. No? Mm-mm. Mahirap naman kasi yung bahala na mindset. Yun, no, maganda yung kwento actually. Pwede siyang gawa ng screenplay or movie, ganun. So yun, maraming salamat po sa mga nag-send ng lihim na liham nila. Kung gusto po ninyong mabasa ang liham ninyo at i-share ang kwento ninyo sa mga tagapakinig natin, pwede po kayong mag-send sa aming email, lihimnalihampodcast@gmail.com. So ayun, ano nga ang next topic natin, Bernadette, para alam ng mga letter senders kung anong isa-send nila? Ang next topic natin ay mangkukulam. Bet na Yeah. bet ko tong topic na to. Oo. Meron kasing ganito sa kapitbahay namin. Pero joke lang. Uy, marinig nila. Alo. Mamaya nakikinig pala sila ng Oo. Puntahan pabarangay nila ako. Charot lang. Siguro naman marami kaming liham na matatanggap tungkol dito. Mhm. Pwede rin kayong mag-send ng liham sa aming Facebook page, Lihim na Liham. Like and follow nyo na rin for updates. Okay, kung nagustuhan nyo po itong episode na ito, bigyan nyo naman po kami ng 5-star rating. At huwag kalimutang pinutin ang follow button para mapanatiling updated sa mga bagong liham. Salamat at paalam.